Sa pambungad na eksena ay ipinakilala tayo kay Anita na nangangailangan na inilagay sa isang mental asylum. Lumilitaw na siya ay isang mapanganib na pasyente na lalong lumabas nang inatake niya ang isang nurse ng walang kadahilanan. Si Anita ay itinapon sa isang madilim na selda bilang parusa at sa kanyang oras doon ay nagkwento siya sa lahat ng mga pangyayari sa nakaraan niyang buhay. Sa isang flashback, dinala tayo sa Devil's Kettle, isang maliit na bayan na pinangalanan sa isang misteryosong talon. Sa hindi malamang dahilan ay umaagos ang tubig sa malalim na butas at hindi na lumalabas. Walang nakakaalam kung saan ito papunta at maging ang mga siyentipiko ay naguguluhan sa hindi pangkaraniwang bagay na ito. Pagkatapos, ikinuwento ni Anita ang tungkol sa kanyang matalik na kaibigan na si Jennifer na sikat at kaakit-akit na cheerleader sa kolehiyo, hindi tulad niya. Sa kabila ng napakaliit na bagay na pareho ang dalawa, ay nasisiyahan sila ng magkasama. Mayroong boyfriend si Anita na nagngangalang Chip, ngunit mas gusto nito ang kanyang matalik na kaibigan kaysa sa kanyang romantic partner. Sa isang partikular na gabi, iniimbitahan ni Jennifer si Anita sa isang local bar kung saan magpe-perform ang isang indie rock band na pinangalan ng Low Shoulder. Pagdating doon, naakit si Jennifer sa lead performer na si Nicholas, kaya nilapitan niya ito. Ang dalawa pagkatapos ay nag-inuman sandali at si Jennifer ay ipinadala upang kumuha ng ilang inumin. Habang wala siya, nilapitan ni Nicholas ang kanyang mga kasamahan sa banda at tinalakay ang pagkabirhen ni Jennifer na nagsasabing magiging perpekto siya para sa kanilang proyekto, ang kanilang indie rock concept album. Si Anita na narinig ang kanilang pag-uusap ay natakot at pagkatapos ay ibinahagi ito sa kanyang matalik na kaibigan. Gayunpaman, hindi ito masyadong pinapansin ni Jennifer. Kinalaunan, magsisimula ang banda sa kanilang pagganap at ang lahat ay nagsimulang magsaya, ngunit ang isang biglaang electrical short circuit ay nagdulot ng isang sunog na mabilis na kumalat sa buong bar. Nagkaroon ng kaguluhan habang ang mga tao ay nagmamadali upang iligtas ang kanilang mga buhay. Sa gitna ng kaguluhan, nakatakas ang magkakaibigan sa bintana ng banyo na nakakapagtakang nasa labas na ang mga miyembro ng banda na parang walang nangyari. Nag-usap sila sandali nang biglang pinakiusapan ni Nicholas si Jennifer na sumama sa kanila. Kinatakot ito ni Anita, ngunit walang pag-aalinlangang pumayag si Jennifer. Hindi na pinansin ang kanyang matalik na kaibigan at sumakay sa van ng lalaki. Pagkaalis nila, umuwi si Anita at agad na kinontak ang kanyang nobyo na ibinahagi sa kanya ang lahat ng detalye ng insidente. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay nagulat si Anita sa tunog ng doorbell na nagpapalakas sa kanyang takot. Dahan-dahan siyang bumaba at binuksan ang pinto, ngunit walang nakitang tao sa labas. Nang may pagkabalisa, bumalik siya sa silid, ngunit may narinig siyang ingay na nagmumula sa kusina. Pumunta si Anita upang imbestigahan ang pinanggalingan at nakitang si Jennifer ay ganap na nababalot ng dugo. Upang gawing mas kakilakilabot ang mga bagay-bagay, isang masamang ngiti ang pinakawalan nito. Pagkatapos, binuksan ni Jennifer ang refrigerator at sinimulang kainin ang hilaw na manok. Pagkatapos ay sumigaw siya ng napakalakas at sumuka ng isang maitim na likido. Tila sinapian siya ng isang uri ng dyablo. Hindi nakayanan ni Anita ang pangyayari kaya sinubukan niyang tumawag ng tulong ngunit mabilis siyang tinulak ni Jennifer sa pader. Pagkatapos, naghanda siyang kagatin ang kanyang lig, ngunit may biglang pumasok kaya bigla siyang tumakbo palayo mula roon. Kinaumagahan sa paaralan, nababalisa si Anita na hindi makalimutan ang mga pangyayari noong nakaraang gabi. Nag-aalala rin siya sa kanyang matalik na kaibigan, ngunit laking gulat niya nang lumabas si Jennifer sa isang ganap na maayos na estado at naputol ang pag-alala ni Anita. Kinalaunan, ang kanilang propesor ay nakikiramay para sa mga nasawi sa insidente sa bar at ang lahat ay nalulungkot sa balita, ngunit si Jennifer ay nanatiling walang pakialam at kinukutya pa ang sitwasyon. Nalilito, nagtataka si Anita kung ano ang mali sa kanyang kaibigan. Alam niya na ang kanyang pag-uugali ay may kinalaman sa Low Shoulder Band. Mamaya, nakipagkita si Anita kay Chip at sinabi sa kanya ang lahat tungkol kay Jennifer, kasama ang kanyang malademonyong mukha noong isang araw. Sa kabilang banda, lumapit si Jennifer sa college football team captain na si Jonas na nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang kaibigan sa insidente. Habang pinapakalma, dinala siya ni Jennifer sa gubat sa likod ng paaralan. Nang makarating, sinimulan niya siyang akitin at kasabay nito ay ilang mga ibon at hayop ang misteryosong nagsimulang pumalibot sa kanila. Nang balak ni Jonas na magtanong, si Jennifer ay nagbagong anyo at brutal siyang pinatay. Ang kanyang mga sigaw ay narinig ng isang propesor na nagmamadaling pumunta sa pinangyarihan at nakita ang kanyang putol-putol na katawan. Kinagabihan, nag-uusap sina Anita at Jennifer sa telepono.
Si Anita ay nananatiling natatakot ng pangyayari, ngunit hinimok siya ni Jennifer, nakalimutan iyon at sinabi na ang buhay ay maiksi para sa ganitong bagay. Habang nag-uusap, sinadya ni Jennifer na sinusunog ang sariling dila ng lighter pero hindi siya nasasaktan. Sa puntong iyon, tinawagan si Anita ni Chip na kagulat-gulat na ibinalita sa kanya ang tungkol sa pagpatay kay Jonas na mas nagpapaalala sa kanya. Samantala, ang low shoulder band ay nakakuha ng katanyagan dahil sa maling tsismis na nailigtas nila ang maraming tao sa panahon ng sunog na iyon. Daan-daan at libu-libong tao ang nagsimulang mag-request sa kanila para sa isang concert at isang charity appearance sa paaralan ay nakumpirma. Isang buwan nang lumipas, ang mga tao kasama si Anita sa wakas ay muling ngumiti at nakalimot mula sa kalunos-lunos na insidente. Gayunpaman, si Jennifer ay tila matamlay na pagod at masama ang pakiramdam. Isang araw pagkatapos ng klase, naglalakad sila ni Anita sa hallway ng ang kaklase nila na nagngangalang Colin ay nagyaya sa kanya sa isang date. Nakakagulat, tinanggap ni Jennifer ang imbitasyon at ay text sa kanya ang kanyang address na nag-imbita sa kanya sa kanyang lugar. Kinalaunan ng gabing iyon, sabik na nagmamaneho si Colin sa lokasyon na ibinigay ni Jennifer habang sina Anita at Chip ay masayang nagtatalpakan. Pagdating sa destinasyon, napagtanto ni Colin na ang lugar ay desyerto at ang bahay ay ginagawa pa lamang. Sa kabila nito, pumasok pa rin siya sa bahay at nakasalubong si Jennifer na saglit na ginulat siya mula sa likuran. Nang hindi nagsasayang ng oras, sinimulan niyang akitin at halikan siya. Sa unang ilang sandali ay nagiging maayos ang lahat, ngunit kinalaunan ay napansin niya ang pagbabago sa mga mata ni Jennifer. Sinubukan niyang tumakas ngunit ang babae ay naging halimaw at walang awa siyang pinatay. Nagawa pa nitong inumin ang kanyang dugo sa malademonyong paraan. Samantala, si Anita na nasa kalagitnaan ng pag-iibigan ay biglang naghahalusinate. Nakita niya ang espiritu ni Jonas sa sofa at tumutulo ang dugo mula sa kisam. Ang nakakabagabag na karanasang ito ay nagpapatakot sa kanya, na humantong sa kanya na bigla ang umalis sa bahay ni Chip at magmaneho palayo. Gayunpaman, hindi pa nagtatapos ang kanyang pag-aalala dahil muntik na niyang masagasaan si Jennifer na basang-basa sa dugo. Napuno ng gulat, nagmamadaling umuwi si Anita at nagkulong sa kanyang kwarto. Sinusubukang pakalmahin ang nababagabag niyang isipan, humiga siya sa kama. Gayunpaman sa kanyang pagkadismaya, nakita niyang normal na naman si Jennifer sa kanyang silid. Nagpapagugo ito kay Anita na nag-iiwan sa kanya na hindi sigurado sa mga nangyayari. At bago pa man siya makapag-react, bigla na lang hinalikan ni Jennifer ang labi niya na balak siyang tulungang makapag-relax. Kasunod nito, isiniwalat ni Jennifer ang isang nakagigimbal na katotohanan. Dinala siya ng banda sa parehong misteryosong talon at inalok siya bilang isang birhen na sakripisyo kay Satanas bilang kapalit ng kanilang katanyagan at kayamanan. Iginiit pa niya na sa kabila ng tagumpay ng sakripisyo, hindi siya namatay dahil hindi talaga siya isang birhen. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Jennifer na hindi siya maging normal dahil siya ay permanenteng sinapian ni Satanas. Pagkatapos ng insidente, natatandaan niyang nagising siya na hindi nasaktan kahit na ilang beses siyang sinaksak ng mga miyembro ng banda. Pagkatapos ay ibinunyag ni Jennifer na habang pauwi siya, nakaramdam siya ng matinding gutom. Kaya, nilamon niya ang kanyang unang biktima, isang estudyante na pinaniniwalaang namatay sa sunog. Matapos ipaliwanag ang lahat ng ito, may nabanggit pa si Jennifer na mas nakakaloka. Sa nakamamatay na gabing iyon, binalak niyang kainin din si Anita, ngunit sa huling segundo, nagbago ang isip niya dahil may nararamdaman pa rin siya sa kaibigan. Ipinaliwanag ni Jennifer na pagkatapos ng makakain, nagkakaroon siya ng dagdag na lakas at kayang tiisin ang halos anumang pinsala nang hindi nakakaranas ng anumang sakit. Para ipakita ito, sinadya niyang hiniwa ang kanyang kamay at gumawa ng malaking sugat. Ngunit ito ay nagpapagaling sa sarili sa loob lamang ng ilang segundo. Nabigla sa nakakatakot na paghahayag, pinaalis ni Anita si Jennifer at sumunod ang huli at tumalon sa bintana ng ikalawang palapag. Sa susunod na eksena, nagsimulang magsagawa ng paranormal research si Anita para mas marami siyang matutunan tungkol sa mga nakakaligalig na pangyayari nitong huli. Dahil dito, pumunta siya sa seksyon ng kulto ng library at nagsimulang magbasa ng mga libro tungkol sa kulto at birhen na sakripisyo sa mga Satanas. Pagkatapos ng maraming research, sa wakas ay nalaman niya na ang kanyang kaibigan ay talagang isang succubus, isang supernatural na nilalang na kumakain ng laman. Ang nilalang na ito ay mapapatay lamang kapag sila ay nagugutom at nanghihina. Kasunod nito, ibinahagi ni Anita ang kanyang nahanap sa kanyang kasintahan na umaasa sa pangunawa at suporta. Sa kasamaang palad,
Tinanggihan niya ang kanyang mga pahayag at nagmumungkahi na maaaring kailanganin niya ang tulong sa pag-iisip. Habang patuloy na nag-uusap ang dalawa, biglang napagtanto si Anita na nag-udyok sa kanya na makipaghiwalay sa kanyang nobyo. Ang dahilan ay simple lang, alam niya na ang pagiging malapit sa kanya ay maaaring magdulot ng panganib din sa kanyang buhay. Hindi lang iyon, pinagbabawalan din siya ni Anita na umattend sa nalalapit na college program. Gayunpaman, galit na binabaliwala ni Chip ang kanyang mga babala at lumayo. Sa araw ng programa, nananabik si Anita na naghihintay sa pagdating ni Jennifer na determinadong bantayan siya. Samantala, naharang ni Jennifer si Chip na papunta na sa programa. Matuso siyang gumagawa ng kwento na nagsasabing si Anita ay nakipagrelasyon kay Colin. Pagkatapos nito, dinala niya ito sa isang abandonadong pool gamit ang parehong mapang-akit na taktika na ginamit niya upang patayin ang kanyang mga naunang biktima. Pabalik sa programa, lalong nag-aalala si Anita nang hindi pa dumadating si Jennifer. Nang hindi na niya makaya, nagmamadali siyang pumunta sa bahay ni Chip para tingnan siya, ngunit nalaman niyang umalis na siya para sa programa. Nag-aalala na may masamang nangyari, nagsimulang tumingin si Anita sa paligid at kalaunan ay narating niya ang abandonadong pool kung saan nakita niyang kinakain ni Jennifer ang kanyang kasintahan ng buhay. Naalarma, tumalon si Anita sa pool nang hindi nag-aalinlangan at nagsimulang makipaglaban sa kanyang kaibigan. Gumagamit siya ng pepper spray kay Jennifer, ngunit ito ay nagpapagalit lamang sa huli. Si Jennifer na may paghihiganti sa kanyang mga mata ay lumapit kay Anita na naghahanda para sa huling suntok, ngunit isang nasugatan na Chip ang nagpakawala ng kanyang huling lakas at tinusok si Jennifer gamit ang tubo. Nagdulot ito ng pagkawala ng maraming dugo at maging mahina. Pagkatapos ay tumakas siya pagkatapos mapagtanto na nasa panganib siya. Kasunod nito, nilapitan ni Anita si Chip at nilagay sa kanyang mga kamay. Nagkaroon sila ng nakakaantig na pag-uusap bago niya ipinikit ang kanyang mga mata at pumanaw. Si Anita na ngayon ay nagdadalamhati at puno ng galit ay inihanda ang sarili para sa isang paghihiganti. Sa kalagitnaan ng gabi ay pumasok siya sa kwarto ni Jennifer sa pamamagitan ng isang bintana at sinimulang salakayin siya. Isang matinding away ang naganap sa pagitan ng dalawa, ngunit si Jennifer ay nakakuha ng higit na lakas sa pamamagitan ng paglubog ng kanyang mga ngipin sa balikat ni Anita. Sa isang punto, nakuha niya ang isang BFF na kwintas mula sa liig ni Jennifer na nag-udyok sa kanya na sandaling huminto sa pakikipaglaban. Sinamantala ng husto ang pagkakataong ito at itinusok ni Anita ang isang kutsilyo sa puso ni Jennifer na sa wakas ay pinatay siya. Ilang sandali pa, nang dumating ang nanay ni Jennifer sa silid, natakot siya nang matuklasan si Anita na nasa ibabaw ng katawan ng kanyang walang buhay na anak. Ito ang dahilan kung bakit napunta si Anita sa mental asylum. Nalaman din na namanan niya ang ilan sa supernatural powers ni Jennifer dahil sa pagkakagat sa kanyang balikat. Sa huling eksena, ginamit ni Anita ang kanyang satanic na kakayahan at nakatakas sa mental facility. Saka siya nakisakay na nagsasabing siya ay may sinusundan na banda. Sa isang eksena, mga video sa bahay at mga larawan sa pinangyarihan ng krimen ay nagpapakita na si Anita ay naghiganti sa pamamagitan ng pagpatay sa lahat ng miyembro ng Low Shoulder sa kanilang hotel room.